Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo lahat. Malapit na ang impeachment ni Sara Duterte at nakiki-coordinate tayo dun sa pwedeng makapag-access sa atin para tayo makadalo ng live, no? Itong sinasabing official pre-trial briefs sa June 15, 2026 mga ka-Wonder. Ito'y close to the public, no? Yung pre-trial conference ay magiging close to the media and the public, no? At itong trial proper, ito yung sinasabi natin na mangyayari sa July 6 na. Ito yung susundan ng pre-trial conference. Ito yung actual impeachment mismo na mag-uumpisa na, at ito yung of course makikita ito ng tao. Ito na yung sinasabing for everybody's eyes mga ka-Wonder. Alam natin na malapit na yan at may mga destabilization plot, mga planong kung ano-ano. Kaya nung nandun kami sa Luneta kahapon, ang higpit ng seguridad, ang kakapal ng mga pulis sa mga first layer. And then after yan, dito meron din kabilaan, pinalibutan yung buong Luneta hanggang sa loob, no? At napakainit kahapon, kahit na alas 7 pa lang, jump pack kami ron. At anyway, naging tagumpay po ito, successful na dinaluhan ni Senate Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Naantay nga namin si Alan Cayetano kung darating mga ka-Wonder, wala hindi siya dumating. Sabi natin, darating kaya yun? Kasi siya yung nagsasabi na siya yung legit. Dumating din si House Speaker Bogie D. Andun, of course, yung First Family. Andun din si Rex Gatchalian, ano? Andun din si D-Zone. Yan. Tsaka yung mga representatives, delegates sa iba-ibang bansa ay naroon din kahapon, ano? At yun nga, naging successful. At itong dumaan nga, mga ka-Wonder, na lindol na 7.8, talagang busy-busy ang Pangulo. Talagang tumulong siya, no? Talagang napaka-sipag at talagang i-rehabilitate yung mga nasira at yung mga kailangan ng tao ibibigay dahil may enough fund naman para dyan. At speaking nitong si Sara sa nalalapit niyang impeachment, mga ka-Wonder, balitang-balita ngayon na may mga bagong discovery, no? Na mga pwedeng idagdag sa kanyang kaso. Itong mga na-discovering bago. No, bagamat pre-trial pa yan, ibig sabihin pwede pa yang maidagdag kasi nasa pre-trial pa yan. Tinitignan yung facts of evidence, yung mga sinusumiti nila, no? Para maging planchado at malinis. At yan ay maaring idagdag, ano? At yung mga bagong impormasyon na yan, itong mga ari-arian na hindi na ideklara ni Sara sa kanyang salin, na kung saan ayon sa lead prosecutor na si Terry Ridon, ano? May mga dokumentong nakarating sa House Prosecution Panel tungkol sa iba pang personal. Tama yung sinasabi ni Sentry. Isang bangko pa lang yung pinag-uusapan doon na may 6.6 billion, parang gano'n, ano? Yung iba pa, no? Napakarami madudiscovery. Tama nga. Kaya ito nga, dumating doon sa House Prosecution Panel tungkol sa iba't ibang personal na ari-arian ni Sara Duterte. Siyempre, alam nga naman ganun lang. May nababalitaan pa tayo, may parang taxi rin siya, taxi business, kulay blue ba yun? Ewan ko kung gaano ka-legit yun, mga ka-Wonder, pero naririnig din natin yun, ano? At yung mga aligasyon, mga ka-Wonder, na ilan pang ari-arian nito na hindi nga nakita sa kanyang salin. Tandaan natin kung gaano kalakas yan, mga ka-Wonder, na itong si Justice Corona nga, meron siyang 8 articles of impeachment. Isa lang doon, yung salin ang pinakamabigat, doon pa lang natsugi, natanggal na siya. Hindi na tinuloy yung iba kasi isa lang dyan, mapatunayan, talagang impeach itong si Sara Duterte. Itong zero cash at zero bank deposits na sinasabi sa salin niya, mga ka-Wonder, no? Mula nung 2019 hanggang 2024, lumabas sa mga dokumentong isinumite na nakasaad umano. Ito yung sinasabi nga, tinatawanan nila, zero cash on hand. Paano yan? Parang imposible, dapat dinideklara mo rin yan At zero bank deposits, no? Ang tanong dito, mga ka-Wonder, of course, ng mga abogado, ng mga accountant, ewan ko kung nag-iisip ng matino kasi minsan, of course, pag mga madaming bagay na ang hirap takpan, mahirap mo talagang ma-way out.
No, kasi tanong dito ng mga kritiko, paano ito may papaliwanag? Kung may mga ulat, no, na tungkol sa malaking transaksyon sa mga account na inuugnay sa kanyang asawa, si Mans. Kasi may mga may mga joint yan eh. No? At yung may pagkakaibang paraan, no, sa pagdeklara ng aktual ng mga financial records. So mahihirapan talaga. Sabi nga kahit gaano kahusay yung kanyang defense team, mukhang mahihirapan. Dahil hindi rin pahuhuli itong prosecution panel. Mamaya pag-usapan natin, mga ka-wonder. At itong AMLAC, no, itong flag transaction niya na umabot nga sa 6.7 billion, mga ka-wonder, no, na dito sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, na nag-ulat nga na napagtagpuan na mahigit 600 transactions ang umabot dito sa kabuang 6.7 billion. Kaya ang mahalagang tandaan, mga ka-wonder, no, itong flagged o suspicious transaction ay hindi automatikong nangangahulugang krimen. No? Disclaimer lang, pero hindi ito nakakabunot tinik sa inyong mga DBS dahil ito iimbestigahan. At dahil dyan pa lang sa House of Representatives, sinulong na, nakitaan na ng substance in form, no? At yung isa pa, in grounds, talagang may papasa na rito sa Senado. At alam na natin nangyari dyan, mga ka-wonder, at good thing na ibalik sa tamang kamay para ito'y malitis ng maayos. Yan ang demand ng taong bayan. Ano? Transparency and accountability. Ibig sabihin, mga ka-wonder, yung mga transaksyong nakita na yan, kailangan mas masusing imbestigahan. Kaya nga dyan sa pre-trial, dun po pumapasok yung mga yan. Mahigpit na pag-scrutinize, pag-screen, yung sinasabing tibay ng ebidensya. At isa pa dyan, yung pagkakaiba, mga ka-wonder, ng network sa malaking transaction. So ayon sa mga ulat, tumaas ang net worth ni Sarah, no, na humigit kumulang 7.2 million noong 2007. Grabe. Hanggang, ito'y nakakagulat, hanggang 88.51 million noong 2024. So 7, naging 88, ang laki ng nilundag. Doon pa lang, kahit hindi niya nilakihan at hindi niya dineklara yung iba, sobrang laki pa rin, mga ka-wonder. No, ang tanong ng mga prosecution nga, paano naayon sa official na network sa bilyong piso galaw ng pera sa mga account niya? Kasi ang galawan sa pera niya, mga ka-wonder, ayon dito sa mga eksperto, itong mga lawyers, itong prosecution, na ang galawan sa kanyang transaction, na mahigit nga 600 transactions, bilyon-bilyon, no? Mga account na inuugnay sa kanya at kanyang asawa. Ito yung sinasabi na mga puntong maaring pagtuunan ng pansin. So, ibig sabihin, bilyon-bilyon, tapos 88 million. Tapos yung kay bambayad kay Kaufman, 150 million mahigit kada buwan. So, parang nagiging conflict, ano? Kaya, ang tanong natin, tinatanong pa rin nila, ng mga iba kong kilalang DDS, na sa panahong ito, bakit daw kailangan pa yung impeachment? Sabi ng Pangulo, magtulungan, magkaisa. Iba po yung sinasabing tigilan na yung pamumulitika, yung pag-aaway-aaway, magtulungan. Kasi pinapasok nila dito. Kung ganun, bakit gusto niya ipa-impeach si Sarah? Ibang usapin po yun, no? Dahil ang pinag-uusapan dito sa side ni Sarah, hindi lang yung kayo-kayong mga leaders. May isang grupo, yung taong bayan, na siyang kailangan mo ng accountability sa kanila. No, at transparency. At yun yung pinag-uusapan dito, public accountability and transparency. Hindi yun dito yung pasok yung magtulungan, na magkaisa. Hindi yan kasama dun sa usapin na yan. No, huwag natin i-way out, hanapan ng way out para lang makaligtas. No? At yung tanong nga, ka-wonder sa akin na sinasabing, bakit daw importante yung impeachment? May isa pang tanong. Bakit itong mga bago na discovering ebidensya mahalaga sa impeachment trial? Of course, hindi na kailangan tanungin, ano? Dahil yung mga posibleng ebidensya na to, diyan sa pre-trial preparatory stage pa lang, no, yung proseso ay maaring gamitin itong mga prosecution team, no, yung mga bagong dokumento bilang karagdagang ebidensya para lalong lumakas itong kanila pong mga ebidensya, no? Maaring magpresenta nga, mga ka-wonder, itong bank records, AMLAC reports or records, property documents, at yung sale and disclosure ni Sarah na kung saan mukhang sumabit din siya, mga ka-wonder. So, posibleng pala kasi nito, mga ka-wonder, yung kaso ng prosecution panel. No, balita ako nga
etong prosecution panel, mahuhusay. First batch pa lang yan, mga ka-wonder. Yung 10 pinakilala ni na Congresswoman Luistron, na isang abogado rin, aminado naman sila na itong mga pinili niyang prosecution team mula sa House of Representatives ay mga pawang abogado lahat. Pero, iisa lang ang practitioner dyan at the rest ay hindi na mga litigation lawyers. Ibig sabihin na tigil when they decided to embark being a public servant as House of Representatives, congressman nga. So matagal silang kinalawang at hindi na sila nagiging familiar. No? Kaya itong mga bagong hinire na mga private na mga lawyers, legal auxiliaries, itong mga hinire nila kagaya ni nila Attorney Lorna Kapunan na 48 years in public service, na may 5 yata itong ini-specialize, real estate, criminal, lawyer, ano pa ba, corporate, maraming mga ini-specialize, si Attorney Ligutan, yung mga sikat at dikampanilyang abogado ay nagsama-sama kahit magkakalaban sila sa korte noon, like yung isa, no, nakalaban siya ni Senator Congressman Chel Jokno, pero in this case magkakasama sila. At itong mga ka-wonder, walang sahod, volunteer yan, pro bono. Yan siya kanila. Para lang sa taong bayan, yan ang gusto nila. Kaya matitibay, sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, kahit ano pa yan. Sabi nga ni Attorney Lorna Kapunan, mayabang naman daw talaga siya. Kaya nga sabi niya, bring it on. Sige, labas nyo lahat. Mukhang kumpiyansa sila dahil nasa kanila yung advantages. Dahil nga, sila yung magpo-prosecute. At itong Sara Depensa, mukhang mahihirapan dahil sa lakas ng ebidensya, no? At palalakasin pa nga lalo itong bagong ebidensya, no? Kung mapatunayan itong mga, for the meantime, mga ka-wonder, ito'y allegation pa lang, ha? Just to clarify, no, yung iba dyan, hindi pa ito pinatutunayang totoo, kaya nga iimbestigahan. At maaaring gamitin ito upang suportahan, mga ka-wonder, no? Yung mga claim dun din sa nauna na hindi diniklara yung yaman, yung sinasabi sa SALN, ano? Itong posibleng unexplained wealth, no? Nakasabi pa ni Sara sa kanyang interview dun sa mga nabanggit dito sa katatapos lang na kalayaan, May nabanggit ata na parang sindikatong galawan daw, ano? Parang nakakalimutan niya, sabi niya ng mga comments, parang tinutukoy nila yung sarili nila, no? Itong mga Duterte. At yung posible, isa pa, yung mga bagong deklara dyan, yung mga bagong tuklas, maaring mapatunayan dito sa posibleng paglabag dun sa alituntunin ng SALN, mga ka-wonder. No. Pero, siyempre, hindi pa rin natin maalis yung depensa niya, nitong defense team, na maaari ring magbigay ng paliwanag ang kampo niya. Given naman yan, mga ka-wonder. They will try to find out, no, itong mga leeways dyan para sila ay makadepensa at maipilit na hindi guilty si Sara. At ang magiging impekto niyan sa kanya impeachment, mga ka-wonder, kung matibay yung ebidensya, maaring lumakas ang kaso ng impeachment sa kanya. Ito ay maaring mga ka-wonder, no, makapag-impluwensya doon, no, sa pananaw ng mga ilang senator judges. Alam natin yung mga senator judges, hindi naman sila mga lawyers, no? Pero dahil nga hindi porke pero mas maganda sana nila maintindihan kasi may mga legal terms diyan, itong mga di kampanilya, may mga legal talks diyan, no, hindi nila maintindihan yan. So sila ay magse-serve as mga parang bagong mga ordinaryong mamamayan dahil mga experienced na abogado, at habang sila, yung iba sa kanila hindi naman abogado. At isa pa, at kung mahina naman, mga ka-wonder, ang ebidensya, at hindi matibay, of course, magbibigay lang ito ng malaking hindi ito magbibigay ng dagdag timbang, mga ka-wonder, no? At posibleng maibasura nga kung hindi mapatunayan. So kaya nga sinusuri dyan sa pre-trial, mga ka-wonder. At yan, alam na natin, from there, June 18 ng pre-trial, July 6, itong, if I'm not mistaken, mga ka-wonder, no? Yung pinaka-proper na impeachment dyan ni Sara Duterte, no? So, ayon dito sa report ng Inquirer, na part of the prosecution pre-trial brief is a new set of evidence, bago raw set ng evidence, no,
showing several personal properties nito si Sara. Bistado ka na naman. No? Supposedly owned by the Vice President Sara Duterte and her husband that were not in her statement of assets, liabilities, and network. Wala raw sa salin, hindi dideklara. No? Ayon dito nga kay Bicol Saro Representative Terry Ridon, na congressman nga. Sinabi niya yan nitong Friday, nitong June 12 yan. At sabi ni Ridon sa kanyang online interview na may mga reports nga na nagsasabi na itong mga bagong evidence ay almost kasing bigat ng mga nasa bank accounts ni Duterte at itong kanyang asawa nga na si Man Scarpio na natakel nga during hearings sa House of Representatives. Kaya dagdag yan mga ka-wonder. And I believe marami pang dadagdag dyan na mga ebidensya mga ka-wonder. Ano sa tingin nyo mga ka-wonder? Meron pa kayong may dadagdag? Sa akin kasi, I think meron pa. So, abangan natin mga ka-wonder yung pre-trial at yung trial. At sabi nga nitong prosecution auxiliaries, itong mga sila Lorne Kapunan, at may bago pang batch na susunod, mukhang di kampanilya ito. At talagang lalaban ito. At tiyak may pagkakalalagyan itong grupo, itong side ni Sara Duterte. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na may bagong set of evidence laban dito kay Sara Duterte na ito nga susuriin. At kapag mapatunayan ay dagdag timbang, dagdag ebidensya para magpalakas lalo. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.